Hello, Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo is the High Priestess. Ayan. So, this is about your intuition. This is about dreams, siguro meron kayong mga guidance, no? Downloads na pinapadala sa inyo ang universe sa ngayon. That's why you are being invited here to listen and to follow what your intuition is telling you. Kasi po pwedeng nagdadasal kayo for guidance, nagdadasal kayo for clarity or for enlightenment sa ngayon. At yan, pinapadalhan na kayo ng downloads, pinapadalhan kayo ng intuitive messages, no? At pakinggan ninyo yun. Okay? Kasi baka ito na yung sagot doon sa mga request ninyo. Dreams as well, no? Baka minsan kasi kung kunyari hindi tayo nakikinig sa ating intuition, but there are guidance that kailangan nating malaman, kailangan nating marinig. The universe is also using our dreams, to be the pathway para doon sa kanyang gabay para sa atin. So, pwede rin na meron kayong mga napapanaginipan lately, or in the next few days, or this is towards the end of a couple of weeks, towards the end of September. Kaya po pwedeng during this period, of time, baka meron kayong mga panaginip, at mga importanteng mga panaginip ito. Kaya make sure na you are paying attention to the elements, na makikita ninyo sa inyong mga panaginip. At sulat ninyo yan. Write them down on paper. At kapag may time na kayo, or you should make time, at hanapin ninyo, i-research ninyo, i-google po ninyo kung ano yung ibig sabihin ng mga elemento na nakita ninyo sa inyong panaginip. Kasi those are messages for you from the divine, hanapin ninyo yung dream meaning ng kung anong nakita ninyo. Kunyari, may nakita kayong sapatos, tsinelas, may nakita kayong specific na kulay na talagang na-stuck sa isip ninyo. So, yung mga ganun, hanapin ninyo dream meaning, ng mga bagay na yon. Kasi yun ang mensahe para sa'yo. Okay? So, what else? We have Two of Wands. Ayan. So, this is a strategy. This is planning, na gagawin ninyo. Maaaring meron din kayo rito kung kailangan pagdesisyonan, and that could be related to the plans, that you are making. Baka nagpaplano kayo mag-travel, or baka meron kayong mga pinaplanong gusto ninyong kunyari gawin or puntahang lugar. So maybe that is also something na pinag-iisipan ninyo at didiskartehan ninyo sa ngayon. So decisions, are to be made as well sa ngayon. So good luck sa iyo. We have a Three of Cups. Ayan. So, this is, celebration. Merong kasiyahan sila, nagto-toast sila. So, this is definitely a celebration. So, baka meron kayong celebrate dito, okasyon o tagumpay, baka merong party, social gatherings, mga ganun. May mga social events siguro na pupuntahan kayo, and you are going to have fun, and you're going to celebrate with someone or with a group of people. Kaya take advantage nyo na, yung pagkakataon na to na magpakasaya kayo, 'di ba? Kasi nyo rin ito, pagkakataon nyo rin ito. Okay? So, what else? We have Ten of Swords. Ayan. So, si Ten of Swords, pagbangon itong muli. Pagbangon itong muli. Maaaring in the past, meron kayong pinagdaanan na medyo mahirap na sitwasyon. It is definitely a difficult situation na po pwedeng pinagdaanan ninyo dati, pero ngayon,
mag-aano na kayo sa ngayon, tawag dito, magbabangon na kayo sa ngayon. You are going to, um, you will be ready to embrace a new life. You are ready to embrace a new situation na mas maganda na ang sitwasyon, no? You're going to embrace a new situation na medyo ano na, kumbaga papunta na kayo sa pagsisimula ng bagong buhay on a clean slate. Kaya po pwedeng meron na ritong acceptance kung ano man ang nangyari sa inyo in the past. Maaring sa ngayon matatanggap nyo na yan, and you will be heading towards forgiveness and healing, at papunta na kayo sa pagsisimula ng bagong buhay, no? So maganda siya. So tignan natin kung ano pa mga mensahe para sa inyo pagdating naman sa inyong money, career, and finances. Tignan natin kung ano mga messages ninyo. We have savings. You always need to put something off for a bad day. Create savings for the future. Ayan, napakaganda. Kailangan mo na lagi kayong may ipon, Or siguro sa ngayon, it's about time na for you to start to save money, for the future. Kasi para nang sa gayon, lagi kayong may mahuhugot kung kinakailangan, may pagkakagastusan kayo, meron kayong mahuhugot, 'di ba? Kaya baka kasi ang iba sa inyo hindi nagtatabi ng pera, no? So this could be an invitation para sa iyo. Na it's about time na for you to save money, okay? What else? We have flexibility. Adapt slowly by using versatility. Compromise, adaptation, and change. Be flexible in your methods. Kasi nga naman, diba, kung tayo or kung kayo ay magiging flexible, mas mabilis kayong makapunta sa kung ano man ang goal ninyo. Kasi, diba, hindi kayo kukontra, hindi kayo mababother, 'di ba? Sa mga pagbabago, hindi kayo mababother sa mga kunyari kung meron man mga imperfections, kung meron man mga may mga challenges na ma-encounter kayo, parang baliwala lang yun sa iyo. You're just going to find ways to get around it, and diretso na uli kayo sa journey ninyo, hindi ba? Kaya kapag flexible, kapag adaptable ka, for sure, you will be able to reach for your goals na parang wala kang iindahin problema, yung ganon. Mas magiging mabilis ang proseso, diba? So what else? We have authority. Take on the role of a leader and everyone will respect you. Be self-confident. So, siguro mayroong offer sa inyo rito, for promotion to a leadership role, no? Baka kayo ay magiging manager na, baka kayo ay magiging supervisor na, yung ganon, no? So, be confident, no? Kasi, wag rin yung iisipin, no, na kaya ko kaya to, diba? Magagawa ko ba ito, yung trabahong ito? Kasi magtiwala lang kayo sa inyong sarili. Kasi kung ang kung ang employer nyo nga or the people, no, above you, yung mga tawag dito, mga superiors ninyo, kung nakikita nga nila yung inyong potential, diba? Na magiging isa kayong magaling na leader, dapat alam na alam din ninyo yun, no? Kasi above anyone else, dapat mas kilala mo yung sarili mo, mas kilala mo dapat kung anong kaya mo, mas alam mo dapat kung ano yung capabilities mo, 'di ba? Kaya the fact na ikaw ay pinipili, no, ng mga higher ups ninyo, no, para ikaw ay isang maging leader, ibig sabihin nakikita nila yung inyong galing, nakikita nila yung inyong potential, that you can be a great leader or a good leader na magagampanan mo kung ano man ang trabaho ng isang leader, 'di ba? Kaya wag mong pagdudahan ang inyong sarili. We have partnership, joining forces with business partners for win-win cooperation. Ayan. So, meron ding partnership dito, no? Meron din ditong, siguro, yung decision making din na yan, ano? Kasi 2 is also about decision making and planning. So, siguro, isa na sa pagdedesisyon na ninyo ay yung pakikipag-partner. Baka ngayon, mag-iisip kayo na
baka kung parang sinasala din ninyo kung sino siguro yung mga interesado na makipag-partner sa'yo, makipagsosyo sa'yo. So, maaaring yun din ang iyong pinag-iisipan sa ngayon, no? So, good luck sa'yo. So, pagdating naman sa inyong relationships, love life, no? Tingnan natin kung ano mga mensahe para sa iyo. May lumipad, and this is telepathy. Ayan. So, nonverbal communication, energetic pulses, and mind reading. Siguro ngayon, Taurus, baka merong tao, in person mo, siguro, or pwede rin na nililigawan mo kung kayo ay wala pang jowa at kung kayo nanliligaw pa lang. Baka gagamitin mo ngayon, no, yung mental telepathy. Diba? Baka mental telepathy mo dito yung person mo or yung tao mo na baka meron kang gustong sabihin sa kanya na hindi mo masabi pa in person. Kaya baka, sa pag-iisip mo, makapag-connect ka sa kanila, no? Na kapag, pwede rin, na baka ikaw yung mental telepathy din ng taong ito, ng person mo or tawag dito, ng taong liligawan mo or nililigawan mo, no? So, what else? We have time out. Ayan. So, siguro, kailangan mo muna ngayon na mag-time out, no? Kailangan mo muna na mag-spend ng time by yourself. Kailangan mo muna mag-solitude. Kailangan mo mag-isip-isip. You need to do some kind of introspection, reflection, contemplation sa ngayon, ano? Para nang sa gayon, mapag-isipan mong mabuti ang mga bagay na kailangan mong pag-isipan na also related sa inyong relationships, no? So, baka kailangan mo muna na mapag-isa lang muna. Minsan, kailangan lang din natin ng time to breathe, 'di ba? Kasi lalo-lalo na kung hindi tayo nagkakaroon ng time para makapagpahinga man lang, 'di ba? Masyado na tayong focused, no, sa relationship, sa trabaho, sa negosyo, yung mga ganun. Sometimes kailangan natin ito. So, for you, no, siguro eto muna yung kailangan ninyong gawin, ano, kung lalong-lalo na kung medyo parang suffocated na yung isip ninyo, 'di ba? Suffocated na yung nararamdaman ninyo. So, give yourself a time to spend time na kayo lang muna, no? Pwede nga na baka kailangan din ninyo na mag-electronic detox, no? Yung minsan kapag parang fragmented na isip natin, kapag parang pagod na tayo, 'di ba? We are surrounded with negative energy. Sometimes aside from mag-solitude ka, gawin din natin, no, or gawin din ninyo. Ako, no, on a personal note, nagawa ko na to, and it's really very beautiful, no, ang pakiramdam after na for a day, no, depende sa kakayanan ninyo. For a day, mag-electronic detox kayo. Yung wala kayong gadget, hindi kayo magla-laptop, hindi kayo magsa-cellphone, hindi kayo mag-iPad or tablet, yung wala muna, yung parang nag-disconnect muna kayo sa mga electronics, no? Hindi muna kayo magsa-social media, yung mga ganon. It's really a beautiful way of detoxification, no? Wala muna kayong mababasang kung ano-ano, 'di ba? So, depende yan sa inyong sitwasyon, ano. Kung pwede rin naman a few hours lang, 'di ba? Kasi lalo-lalo na kung lagi lang hawak natin ang mga cellphones natin, 'di ba? So, even 2 hours, 3 hours, that would help a lot, no? Yung bibitawan mo muna yan at muna kayo. Magnilay-nilay, magmuni-muni, mag-meditate, 'di ba? Yung ganon, malaking tulong yan, no? So, what else? We have experiments, manipulation of nature, forcing change, cruelty in the pursuit of knowledge and arrogance. Ayan. So, baka
baka kailangan nyo din subukan ito, no? Na, or baka itong ginagawa ng iba sa inyo. You know, meron kayong pinipilit or meron kayong pinagpipilitan mangyari, no? Sa buhay ninyo na, alam mo yun, minsan kahit anong pilit din natin, makikita ninyo na if it's not meant to happen, it won't happen. Diba? Kaya kailangan lang talaga natin minsan na mag-contemplate tayo. Examinin natin naman nangyayari sa buhay natin. Kasi para makita ninyo yung epekto ng kunyari, pag-i-insist ninyo sa isang bagay. Diba? Kasi kung doon kayo nakafocus na gusto kong ma-reach yung ganitong goal ko, no, by hook or by crook, kailangan kong gawin ito. Sometimes, kahit anong decision ninyo, kahit anong determination ninyo, when it's not meant to happen talaga, it's not gonna happen. No? Kaya kahit anong puwersa ang gawin ninyo, hindi mangyayari ang isang bagay kung hindi pa divine timing. Okay? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.